So guys, ganito palang mag-sign up ng ano nyo, details nyo sa civil service para ma-register kayo. So ang gagawin nyo lang ay pindutin yung sign up, lagay yung last name nyo. Halimbawa yung last name nyo ay, so lagay nyo yung last name nyo, first name, tapos middle name, tapos kung may extension name kayo, lagay nyo lang. Kung wala naman, okay lang. So, lagay nyo yung email address nyo. Contact details. Wait lang guys ha. Tapos yung region nyo, ilagay nyo rin. Ilagay yung region. So, lalagay natin yung region 8. Tapos yung province, Leyte. Tapos, since wala dito kasing Tacloban, so, ang gagawin natin ay ilagay lang yung City of Tacloban capital. Yung city naman is Tacloban. Tapos mag-create ka ng password mo. So, create ka ng password mo. Dapat yung password mo, okay. So, ganito. Kailangan yung password mo mayroon siyang at least one number, one uppercase and lowercase na letter. So, kailangan mayroong capital letter na, so, sinabi mo nga uppercase, kailangan na capital yung letter, tsaka at least one, okay, sa password nyo. Tsaka mayroong yung letter naman is lowercase. So lowercase yung isa, at least one lowercase naman yung letter. Tapos dapat 8 characters siya above. Okay, hindi pwedeng 7 letters lang yung 7 characters lang yung password mo, dapat above 8 above. Okay, so halimbawa ko nilalagay ko more 7, tapos ito tapos i-register ko na. Contact info updated. So, email address ko, tapos lalagyan ko ng @gmail.com. Okay, so ito na yung email address ko. Kapag okay na yan lahat, na-fill out nyo na, so re-register nyo na yan. Pindutin yung register. Oh, okay. Validate your account. So, an email has been sent to your email address to validate your account. Please check under your inbox spam folder. So, ngayon, check nyo sa email nyo para i-activate nyo yung account nyo. Kapag okay na siya, so wait na lang kayo sa May 13 para punta naman kayo sa isang steps, kasi doon kayo din mag-fill out din kayo doon. Tapos mag-ano kayo doon, mag-upload kayo ng mga requirements niyo doon.
So, magpe-prepare kayo ng valid ID, any government valid ID, yung passport size na picture nyo, 4 pieces, depende kung anong sa instruction ng civil service. Pag sinabing isa lang na photo yung i-upload nyo, yun lang yung submit nyo. Pero sa ngayon, dapat nag-prepare na kayo ng mga requirements nyo kasi sa May 13 start na. Okay? So, mag-start na ng pag-file. So ngayon pa lang mag-prepare na kayo ng mga requirements para mismo pag-start ng application is ready na kayo. Ano nyo na lang, i-upload nyo na lang yung mga requirements. Okay? Kung sinabi ng civil service mag-upload kayo ng birth certificate, lagay nyo. Usually kasi ang birth certificate, pag walang last name yung mga valid government ID nyo, hindi yan tatanggapin ni civil service. So, kailangan ng birth certificate. Yun ang gusto nilang yun ang yun ang papakita ninyo sa kanila. Yun ang kailangan. Okay? Kung katibayan kasi yun na yung full name ninyo na linagay niyo dyan is totoo. Okay? Okay, so hindi nyo lang gawa-gawa. Okay, so ngayon, dahil na-validate na yung account ninyo, so sa next video na lang natin gagawin yung mga another steps na kung paano mag-file sa civil service. So ngayon, mag-register muna kayo. Okay guys? So, validate your account. So, punta kayo sa email ninyo. Tapos, i-activate ninyo yung account nyo para kayo makapasok sa mismong site ng civil service sa pag-file ng application ninyo. So, ngayon guys, so kung meron na-activate na yung account ninyo, so magsa-sign in na lang kayo. Dito mismo, yung sa unang page ng civil service, di ba may nakita kayong sign in doon? Doon kayo magsa-sign in, okay? Pag na-activate nyo na yung account niyo. Okay guys? Thank you so much. Kung may mga tanong kayo, so message nyo lang ako. Okay? So, good luck sa pagpa-file ninyo. Dito lang ako kung may mga tanong kayo. Okay guys? Maraming salamat. So ito nga pala yung guys. So diyan kayo magsa-sign in gamit yung email address, email account, yung ginawa niyo yung email diyan. So yung sinign up niyo yung email. Tapos okay na yan pag na-activate niyo na dun sa email doon sa Gmail niyo. Okay na yung email account niyo. So, tapos ilagay nyo lang yung password nyo. Okay? So, ma-access nyo yan mismo sa May 13. Okay? Sa araw mismo ng application. Okay guys? Thank you so much. Bye-bye.